Bakit ka laging nagagalit? Ako po si Father Fiel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magninilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, banal na Espiritu, liwanagan mo ang aming puso at isip, nang maunawaan at may sa buhay namin ang iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the Gospel of St. Matthew chapter 5, verses 21 to 26, and I read it for you. If you have heard that it was said to those of ancient times, "You shall not murder," and whoever murders shall be liable to judgment. But I say to you that if you are angry with a brother or sister, you will be liable to judgment. And if you insult a brother or sister, you will be liable to the council. And if you say, "You fool," you will be liable to the hell of fire. So when you are offering your gift at the altar, if you remember that your brother or sister has something against you, leave your gift there before the altar and go. First be reconciled to your brother or sister, and then come and offer your gift. Come to terms quickly with your accuser while you are on the way to court with him. Or your accuser may hand you over to the judge, and the judge to the guard, and you will be thrown into prison. Truly, I tell you, you will never get out until you have paid the last penny. Napapansin niyo po ba sa inyong sarili? Bakit ako nagagalit? Bakit ka laging galit? Bakit konting ano lang ay naiinis ka na? Tumataas na ang iyong boses? Hinahagis mo na ang mga bagay-bagay sa iyong kapaligiran? Nagkukulong ka na? Nagdadabog ka na? Nagtatampo ka na? At nagtatanim ka na ng sama ng loob sa iba? Bakit ka nagagalit? Natanong mo na ba yan sa iyong sarili? Kung hindi pa, ngayong panahon ng Kwaresma, napakagandang pagnilayan natin saan nagmumula ang ating galit. Sa ating pong binasang Ebanghelyo sa araw na ito, our Lord Jesus Christ in the Gospel says, "But I say to you that if you are angry with a brother or sister, you will be liable to judgment. And if you insult a brother or sister, you will be liable to the council. And if you say fool, you will be liable to the hell of fire." Galit, pero may katumbas na kaparusahan. At ang malala pa dito'y sa impyerno kung hindi na mapigil ang galit na yan. Kung ang galit mo ay patungkol dahil lamang natatamaan ang iyong ego, ang iyong kayabangan, masama yan. Kung ang galit mo ay pang makasariling galit, ayaw mong nalalamangan, o kaya na may pinapatunayan mo na ikaw lang ang magaling, ikaw lang ang marunong sa buhay, kaya galit na galit ka sa mga taong may talento, nagpapakita lamang ng pagtulong at malasakit, ibang usapan na yan. Pero may isang galit na kailangan din natin sa ating buhay. Ito po yung pagkagalit sa kasamaan, pagkagalit sa kasalanan, pagkagalit sa mga bagay na nagpapahayag at nagpapalaganap ng hindi makatarungang gawi, lalong-lalo na sa mga mahihirap at mga nangangailangan. Yan po yung mga kailangan nating pagtuunan ng galit at aksyonan. Pero kung ang galit mo, nagtatanim ka ng galit sa ibang tao dahil lamang sa makasariling interes o kayabangan, mayroong payo ang ating Panginoong Jesucristo. Ang sabi niya, when you are offering your gift to the altar, if you remember that your brother or sister has something against you, kung ikaw ay dadalo sa misa at ikaw ay mag-aalay, kung naalala mo na may hindi kakasundo o kagalit, ano po ang sinabi? Iwan mo muna ang iyong alay sa altar, makipagkasundo ka muna sa taong hindi mo kabati. Walang puwang ang galit sa puso ng isang Kristiyano. Magalit man tayo, ito sana'y galit sa kasalanan, sa kadiliman at sa kawalang katarungan. Tandaan po natin na ang hustisya ay pagkakaloob sa mga taong hindi sumusunod sa batas ng pagmamahal ng Panginoon.
Manalangin tayo. Panginoong Kristo, patawad po sa mga panahon na kami po ay nagagalit, na kami po ay nagiging mayabang at makasarili. Pagtuunan nawa namin ng pansin ang paghilom ng aming mga puso, nang sa ganun pagmamahal ang aming maibahagi sa iba. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Huwag po ninyong kalimutang i-like ang video ito. Mag-comment po kayo and share it with your family and friends. Ang Panalangin Bago Matulog ay may sariling Facebook page na po. Huwag niyo pong kakalimutang mag-like at mag-follow dito. And do not forget to subscribe to our YouTube channel. I-click niyo lamang po ang link na nasa description ng video nito o kaya naman po i-just search Father Fiel Pareha. God bless you po!